如果菲方向中方提前通报，我们可以允许菲方向坐滩军舰运送必要的生活物资，以及撤离相关人员。但是，菲方不得以此为借口，向坐滩军舰运送建筑材料，图谋永久侵占仁爱礁。 Grabe, ano masasabi nyo doon, mga utol, no? Yun na yun, yun na yung pinaka niya. At ito yung naging tugon ng National Security Council, no? Sa pahayag na yun ng China. Ito yung mula sa Manila Bulletin, mga utol. NSC, National Security Council, Philippines does not and will never need China's approval for West Philippine Sea activities. Hindi natin kailangan na magpaalam sa kanila o ang kanilang approval para sa mga gagawin natin dyan sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Because what China is saying, everything within the 10-dash line is national territory of China. So, if it's national territory of China, then before you can enter that the 10-dash line, you have to ask the permission of China. Okay, Which is actually the regulation now of China. So, Ayun mga utol papaliwanag ko lang yung sinabi ni para mas malinaw sa ating lahat. Kasi meron tayong tinatawag yung exclusive economic zone. Talagang meron din po doon na may freedom of navigation. Sa madalit sabi, malayang makapaglayag yung mga ibang bansa. Okay? Doon sa exclusive economic zone ng isang bansa. Okay, sa madalit sabi, malaya rin ang China na makapaglayag sa ating exclusive economic zone, though mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Alam kong marami na naman mga Pinoy ang magagalit at manggagalaiti sa naging pahayag nitong China kamakailan lamang dahil mula kay Mauning, kailangan daw natin ng Pilipinas na magpaalam pa sa China kapag may gagawin o magsusupply sa Ayungin Shoal. Unang-una sa lahat, hindi natin kailangan magpaalam sa kanila. Pero bago tayo dumako dun sa tugon ng ating mga kababayan at ng ating gobyerno sa natinuran nitong China, panoorin muna natin ito para mas maliwanag sa ating lahat. Diba mga utol, ito na yung tinuran mismo ni Mauning sa kanyang speech, no, yung spokesperson ng China. 中方在仁爱礁问题上的立场是明确的。如果菲方向中方提前通报，我们可以允许菲方向坐滩军舰运送必要的生活物资，以及撤离相关。 Ayan daw, gusto yung pakita ko sa inyo Kapag nag-notify daw tayo o nagpaalam tayo sa kanila, nagsabi tayo in advance sa China, papayagan daw we can allow the Philippines to transport essential supplies to the grounded military vessel. Imagine na feeling nitong mga Chinese na to kanila. So tutuloy muna natin ang isang diretso bago natin ipaliwanag yung mismo. Pero ano naman kaya lang Chinese baka hindi nyo mabasa yung subtitle. Chinese kasi, so may subtitle lamang. China's position on the issue of Renai Jiao is clear. Okay, yung Renai Jiao ang tawag nila sa Ayungin Shoal, mga utol. 明确的。如果菲方向中方提前通报，我们可以允许菲方向坐滩军舰运送必要的生活物资，以及撤离相关人员。但是，菲方不得以此为借口，向坐滩军舰运送建筑材料，图谋永久侵占仁爱礁。 Ayun, yun yung naging pahayag, mga utol, no? Hindi daw tayo pwedeng, ang Pilipinas hindi pwede magdala ng construction materials para daw permanenteng i-occupy yung Renai Jiao o yung Ayungin Shoal. Grabe, di ba? Feeling nila kanila. One more time. I-play natin one more time para mas mabuo. Okay, mga utol, yan papayagan tayo na makapagpadala ng supply doon sa Renai Jiao o doon sa Ayungin Shoal. Papayagan kapag tayo'y nagpaalam sa kanila in advance. Grabe din itong mga tayo, no? Pero hindi sila papayag kapag construction material o planuhin na ng Pilipinas na i-permanent occupy yung Ayungin Shoal. Grabe feeling nitong mga to kanila. Ang Ayungin Shoal po ay within exclusive economic zone ng Pilipinas. Yun lang po yung napakalinaw dyan. Kaya kung sino may sovereign rights dyan ay ang Pilipinas. Okay?
中方在仁爱礁问题上的立场是明确的。如果菲方向中方提前通报，我们可以允许菲方向坐滩军舰运送必要的生活物资，以及撤离相关人员。但是，菲方不得以此为借口，向坐滩军舰运送建筑材料，图谋永久侵占仁爱礁。 Grabe, ano masasabi nyo doon, mga utol, no? Yun na yun na yung pinaka niya. At ito yung naging tugon ng National Security Council, no? Sa pahayag na yun ng China. Ito yung mula sa Manila Bulletin, mga utol. NSC, National Security Council, Philippines does not and will never need China's approval for West Philippine Sea activities. Hindi natin kailangan na magpaalam sa kanila o ang kanilang approval para sa mga gagawin natin dyan sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Okay, mga utol? Dahil atin po yan, tayo po ang may legal na karapatan ayon sa international law na itinakda na kasama rin ang China sa mga pumirma. Kaya nga tayo nagkakaproblema kasi inaangkin ito ng China. O, kita nyo yung sa kanila mga pahayag pa lang na pinalalabas nila na amin yan. Yung mga lugar na yan na inaangkin ng Pilipinas, amin yan. So kailangan nyo magpaalam sa amin. Yan ang sabi ng China, di ba? So yun yung nasa isip nilang lahat. Yun ang pinalalabas nila sa mundo. Na parang to the point na tayo yung nangaagaw sa kanila. So basahin lamang natin ng konti. The Philippines does not and will never need to inform China of its maritime activities in the West Philippine Sea according to the National Security Council. Okay? National Security Advisor Eduardo Año made the remark on Saturday night, June 8, as reaffirmed the Philippines' commitment to uphold the country's sovereign rights and jurisdiction over Ayungin Shoal after China justified the obstruction of medical evacuation for sick personnel of the Armed Forces of the Philippines near the area. Ito po yung nangyaring pagharang nitong mga lintik na China Coast Guard sa ating sundalong may sakit, no, na i-evacuate para matingnan ng kalagayan. Okay? The recent statement by China's Foreign Ministry suggesting that the Philippines must first notify China for access to Ayungin Shoal. Diba? Grabe, no? Kailangan, sabi niya, is absurd, no? Grabe, nonsense and unacceptable. Grabe, no? Kailangan natin magpaalam, no? Sa teritoryo natin. Kayo ba? Natatawa na lang ako sa mga Chekwa na to. Para may mga sapak na o may mga sayad na, mga utol, no? Ang ano talaga nila, no? Ang nasa isip nila, kanila yung lugar. Sila yung may karapatan. Matindi nito, mga utol. Hindi sovereign rights ang pinaglalaban nila. Sovereignty. Pag ang sovereignty, yung solong karapatan. Sila ang may karapatan dyan sa West Philippine Sea. Yan po yung kanilang pinaninindigan, yung 10-dash line nila. Na kanila yun. Kailangan, sa China yun, yung lahat ng nandyan sa nasasakop ng 10-dash line, including West Philippine Sea, na kailangan yung magpaalam sa amin pagpapasok kayo dyan. Kung hindi, itataboy namin kayo, gagamit kami ng necessary action. Diba? Ganong kalala yung mga pag-uutak nitong mga to. So anong masasabi nyo? Mga utol, eto na yung reaction o paliwanag ni dating Justice Secretary yata to, hindi ako nagkakamali, si Carpio, mga utol, tungkol dito sa issue na to. Okay? Pakinggan na muna natin. Through the exclusive economic zone. Okay, but na. in this case, if the U.S. and other like-minded states will sail in the South China Sea or even just in the West Philippine Sea, that has a great significance because what China is saying, everything within the 10-dash line is national territory of China. So if it's national territory of China, then before you can enter the 10-dash line, you have to ask the permission of China, Okay, which is actually the regulation now of China. So, if Ayun, mga utol,
papaliwanag ko lang yung sinabi ni para mas malinaw sa ating lahat. Kasi meron tayong tinatawag yung exclusive economic zone. Talagang meron din po doon na may freedom of navigation. Sa madalit sabi, malayang makapaglayag yung mga ibang bansa. Okay? Doon sa exclusive economic zone ng isang bansa. Okay? Sa madalit sabi, malaya rin ang China na makapaglayag sa ating exclusive economic zone, though tayo ang may sovereign rights sa mga yaman nito. O, ibig sabihin, tayo yung mas may legal na karapatan para kuwain yung kung anong meron doon. Okay? Ganun po yun. Ngayon, etong China, ang sinasabi nila, yung nasasakupan ng kanilang 10-dash line, kanilang national territory. Teritoryo nila. Parang walang kinaibahan sa sovereignty. Walang kinaibahan sa kunyari yung shore sa Palawan, yung 12 nautical miles natin, yung mismong Pampang. Ganon ang pinalalabas nila. Simula sa Pampang nila, ang kabuuan ng 10-dash line nila ay kanila. Solo. Walang freedom of navigation. Wala silang ganon. Kailangan nyo magpaalam pag pumasok kayo dyan. Ganon po yung pinalalabas o isinusulong ng China. Ganong kalala yung sitwasyon na yan. Ulitin natin mga utol para mas malinawan tayo ha. Okay? Eto na. The exclusive economic zone. But in this case, legal ramifications of the U.S. Coast Guard patrolling the West Philippine Sea? Eto na. Are there any? well, in our exclusive economic zone, in any exclusive economic zone, there's freedom of navigation and overflight. So any Coast Guard of any country can sail through the exclusive economic zone. But in this case, if the U.S. and other like-minded states will sail in the South China Sea or even just in the West Philippine Sea, that has a great significance because what China is saying, everything within the 10-dash line is national territory of China. So if it's national territory of China, then before you can enter that the 10-dash line, you have to ask the permission of China. Okay, Which is Diba mga utol? Yun ang dahilan kung bakit sinasabi nila sa kanilang mga pahayag na kailangan nyo magpaalam pag pumasok kayo sa teritoryo namin, which is yung buong 10-dash line. Ang buong 10-dash line po, halos kabuuan o 90% na ng buong South China Sea. Ang matitira po sa atin territorial waters na lamang natin. Ganon ko po kalala yung kinukuha o kinakamkam nilang pag-aari o teritoryo. According nga sa international law, nakasama sila sa pumirma, kung hindi ako nagkakamali, itong China, kasama sa pumirma sa international law at lagi rin nalang binabanggit, nire-respect daw nila ang international law. Pero ang international law ang nagtakda ng 200 nautical miles ay exclusive from the shore, ay exclusive economic zone ng isang bansa. At ang Ayungin Shoal po, kung hindi ako nagkakamali, halos 1,000, more or less 1,000 kilometers mula sa pinakamalapit na pangpang sa China. Sa atin ay mga 135 lamang o 160. Okay? Paano naging kanila? Yung Ayungin Shoal. Paano naging kanila yung Spratly? Paano naging kanila yung Reed Bank? Paano naging kanila yung Sabina Shoal, Skoda? Paano naging kanila yung Scarborough Shoal? Pakadami. Lahat inaangkin nila Yung kabuuan na nga ng South China Sea ang kinaangkin nila. Kaya nga pinangalan na nating West Philippine Sea. Dahil atin yun. Tayo ang may legal na karapatan. Anong... Grabe, di ba? Ganong kalala. Ganong kawawalang ya. Ano masasabi niyo dyan? actually the regulation now of China. Ayan. So if the U.S. and its allies will sail, whether it's their Navy or Coast Guard, then that is in fact telling China, no, you are wrong. This is not your national territory. This is not your territorial waters. These are the exclusive economic zone of coastal countries like the Philippines. And in effect, they're actually enforcing the arbitral award.
because when they pass through the West Philippine Sea, they're telling China, we can do this, we can sail here because this is the exclusive economic zone of the Philippines. In a Mga utol, at ito pa yung matindi dito. Tayo may mga dispute o may mga usapin ng teritoryo sa malalapit nating bansa kagaya ng Malaysia, ng Brunei, ng Vietnam, kung hindi nagkakamali, at iba pa, no, Indonesia. Kasi magkakatabi talaga yung bansa natin, natural, lalong-lalo na Indonesia at Malaysia, no. Natural mga utol, yung 200 nautical miles magbabangga kasi medyo makipot lang yung pagitan ng Pilipinas o Pilipinas-Indonesia. Talagang meron doon in between, baka wala pang 200 nautical miles. So kung papasok sa parehas exclusive economic zone, doon pala nagkakaproblema. Pero bakit wala tayong problema sa kanila? Ang problema natin China ay napakalayo ng mga lintik na yon, no? Ganon sila kadudupang. Ganon yung pinaglalaban nila maling-mali naman. Kita nyo, nagkakasundo ang 11 Coast Guard. 11 Coast Guard ng iba't ibang bansa sa ASEAN. Association of Southeast Asian Nation. Nagkakasundo. Sila lamang ang hindi. Dahil nga sila yung number one problem dito sa katubigan dyan sa South China Sea. Kayo na mabahala di ba? Sabihin ko sana. Well, anyway, anong masasabi nyo? Natatawa na lang kasi ako Kung, di ba? Walang debate, walang logical reasoning para mapaalis yan China na yan. Sa pakikipag-usap, wala kasi sa utak nila ay kanila yun, lahat ng yan. Amin yan. Wala kayong karapatan dyan. Ganon yun ang pag-uutak ng mga yan, no? So, accordance with the Arbitral Award. And in the exclusive economic zone, there's freedom of navigation and overflight, and we can conduct naval drills. So they, in fact, enforce the Arbitral Award in that sense. That's why I've been saying, let's invite all these navies and coast guards of the world to sail in the West Philippine Sea. Tama. Because, Maganda. in effect, they're refuting the position, they're rebutting the position of China. Okay, correct me if I'm wrong, Justice. ayun, mga utol, nire-rebat yung position ng China na national territory. Ganun pala turing nila. Ngayon ko lang nalaman na national territory ang turing nila dyan sa 10-dash line nila, no? So lahat yun, mga utol, magkakaproblema siya sa lahat ng mga bansang kaalyado natin dito sa Southeast Asia. Anyway, sila lang man talaga problema. Sila talaga. Tapos, taliwas na taliwas sa kanila sinasabi, no, na ang gusto nila peace and stability. Ganyan yung sinasabi nila, peace and stability, harmony, maayos yung relasyon namin sa region na to, sa mga kapitbahay nating bansa. Ganon daw yung sinasabi nila, di ba? Ilang beses ko na nalabas. Lahat ng speech nila, paulit-ulit ganon. Na nire-respeto nila ang kanilang mga kapitbahay na bansa, nire-respeto nila ang international law, lintek, mga sinungaling. Grabe. So, ano masasabi nyo, mga utol? Ito pala yung mula sa Storycon, sa Facebook ko to nakita. Storycon, itong pahayag, no? PHUS patrols send message to China about WPS ownership. Yan po yung title. So, ano masasabi nyo, mga utol? Pa-comment na lang. Gandun lang muna. Siyempre, maghahanap pa tayo ng mga ganitong topic, mga tugon ng ating gobyerno kung ano pa man. Pero gaya ng sinasabi nila ng mga nakaupo sa ating gobyerno, lalo-lalo na President Bongbong Marcos, hindi po natin option kasi ang gera. Mga utol, wag po kayong alam ko naiinis rin kayo. Ako nga, buisit na 'di ba? Pero anong magagawa natin? Hindi tayo pwedeng gumera. Okay? Pero pag dumating, wala na tayong choice, dumating sa punto na yan, wala na tayong magagawa. Okay, mga utol, hanggang doon lang muna. Pa-comment ang inyong buwisit at at ang inyong mga saloobin. Mga utol, maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat.